Hello, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Catholic and Baptist mga kapatid sa topic na sahin ko lang. I will prove that papacy is biblical mga kapatid. So, affirmative natin dito si Brother Noel ng Catholic at negative naman si Pastor Dino ng Baptist mga kapatid. Ang setup ng debate natin, standard ito yung ating 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, meron tayong rule number 1, yung 20 seconds na pagsagot. Rule number 2, yung close-ended question or categorical. So, pili muna bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung hindi natin masagot ng direkta, or wala doon ang sagot natin sa pagpipilian, so you can use 10 seconds. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. At rule number 5, limit sa first stand. So sa first stand, hindi kayo po pwedeng magtanong nang hindi inilatag. At kung sasabihin ng tinatanong na hindi, kung sinasabi niya na hindi ko pa nilatag yan, automatic next question ko yan. Pero sa rebuttal, pwede na doon lahat. Rule number 6, debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin, may disiplina yan. So, minus 1 minute. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi natin pinapahintulutan ang panlalait, personal, or yung sa katawan, or yung pagmumura na alam natin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, pwede kayong magtanong ng sensitive question or personal question, pero pwede ding tanggihan ng sumasagot. Rule number 12, meron akong kapangyarihang magtakda ng bagong rules kung ito lang ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako yung nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang kanilang sagot at opinyon, ang inyong sagot at opinyon ay pananagutan mismo ng nagsasalita at hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So, by the way mga kapatid, kung nga pala si Rasha Vista, ako po ang moderator ngayong gabi. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer na din sa debate na ito. At nakalive tayo ngayon sa Facebook mga kapatid. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Brother Rasha, kailangan ko lang ng 15 minutes sa first stand ko kasi syempre broad itong topic na to eh. Kung if that's okay, 15 minutes. Pastor Dino, okay lang ba sa'yo? Or doon pa din? Yes, okay lang din po. Okay. At sumasang-ayon ba ang ating affirmative? Oh, yes, sumasang-ayon. Okay. At yung ating negative? Yes po, sumasang-ayon po. Okay mga kapatid, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala at baka pwede ko nyo ding ikwento ng mapilisan kung paano ba nagsimula ang pag-uusap na ito. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Magandang gabi, ito po si Noel ng Catholic Church. Kung ito po nag-umpisa na nag-offer si Brother Dino kung pwede kami magdebate, the Pope is biblical. So inayos natin na kasi pag sinabi nating the Pope, you are referring to a single Pope, you know. So so inayos natin ang topic natin, papacy is biblical. Ibig sabihin yung office is biblical, and so ang ground natin dito Bible, you know. So sana mayroon tayong matutunan at sana maniwala tayo sa mga katotohanan na matututunan natin. Maraming salamat. God bless. Okay, at syempre yung ating negative. Pakilala ka, Pastor. Ayun, ako po si Pastor Dino Diaz o Brother Dino Diaz. Tayo naman po ay tututol sa posisyon na papatunayan ni Brother Noel na ang papacy ay biblical at tututulo tayo doon. At nabuo din po ito dahil nga po gusto natin mapag-usapan kung ang papacy po ba talaga ay may batayan sa Biblia na kung saan yan ang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. So malalaman po ninyo mamaya, abangan po ninyo ang magiging magandang talakayan ngayong gabi. God bless at magandang gabi po.
Okay mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon or mag-comment kayo mga kapatid ng at highlights or at followers para automatic na mag-tag ang inyong mga lahat ng friends at mas madami pang makapanood ng mga ganitong pag-uusap. So again mga kapatid, ating topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang papacy ay biblical. So Brother Noel ng Catholic, your time starts now, 15 minutes. Okay, good evening sa lahat, no? Ito po ulit si Noel ng isang miyembro po ng Catholic Church. At patutunayan natin ngayon ang papacy is well-grounded, ano? The seed is well-grounded in the Bible, in the scriptures, in the Holy Scripture. So unahin natin muna what is ano ba yung papacy and also what is the church? The church is the kingdom of God. And the reason why the church is said to be kingdom of God because whenever we say kingdom of God, it is the presence of God through His Spirit. So wherever the Holy Spirit is, there is the kingdom of God. At the same time, the kingdom of God is also called as the temple of God because when we say temple of God, you are being indwelled by the Holy Spirit, by God Himself. So bakit kamo yung church is kingdom of Christ? Why? Umpisa natin sa pangako ng Panginoong Diyos. So punta tayo mga kapatid sa Isaiah. Kapag magko-quote ako ng mga Bible scholars, Brother Dino could tell me na kung ilalagay ko sa screen, ilalagay natin sa screen. So sa Isaiah punta muna tayo sa Psalms, sa pangako ng Panginoong Diyos kay David. So ang sabi dito sa Psalms 89 verse 29, ang sabi dito, sabi niya, I will establish his line, yung Davidic line, forever. So forever. So paano magiging forever yan kung si David tao at namamatay? So ibig sabihin, it is the divine, that Vedic kingdom is divine in nature. His throne as long as the heavens endure. As long as the heaven endures, sabi dito. Sabi dito sa verse 37 ng pangako ng Panginoong Diyos, it will be established forever like the moon and the faithful witness in the sky. Yun ang sabi niya dito. So yun ang sabi dito. I'm sorry. Sa verse 35, once for all I have sworn, this is the promise of God, by holiness, and I will not lie to David, that his line will continue forever and his throne endure before me like the sun. It will be established forever like the moon and faithful witness to the sky, in the sky. So bakit inaano to? Because of the divine nature of his kingdom. So puntahan natin kung kanino napunta ang kingdom. Sa Isaiah 9 verse 9, Isaiah 9 verse 6 to 7, alam natin sa 6 is referring to Christ, the living God. So sabi dito sa 7, of the greatness of his government, the Son of God, and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establish and upholding with justice and righteousness from the time on and forever. So lumalabas, ang kingdom of Jesus Christ in his church will stand forever. Will stand forever. Now, hindi naman natin sasabihin na okay, yung kingdom of Jesus Christ, yung mababasa lang natin sa Biblia. It is so true up to our day that Jesus Christ is reigning in his church. So in his reigning in his church, he is being our head shepherd. He actually appointed shepherds, so that is his apostles, so but among the apostles, he has chosen us and singled out a certain apostle to be to be the primary leader among the apostles and also for the faithful. Hindi lang si Peter is shepherd among the faithfuls, he is also shepherd among the apostles. So ibig sabihin that in the college of the apostles,
Hindi ito eskwelahan, ano? Kagaya ni sinabi ni Brother Eli Soriano, eskwelahan daw eh. In the College of the Apostles, among the apostles, there is primacy of a certain apostle, which is Peter. Now, puntahan natin muna ang salita ng Diyos dito sa Mateo 16, 18-19. Okay. Ang sabi dito, sa verse 18, and I tell you that you are Peter. Hindi niya sinabi, I tell you Peter. So ibig sabihin, tinatawag lang niya pangalan. But I tell you, you are Peter. Ikaw ay bato. You are the rock. You know, sabi niya. And upon this rock, I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. So, merong aggression ang church among the gates of Hades. You know, gates of Hades is it represents death. You know, so okay, I will give you the keys. Yung you dito refers to Peter, of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Now we know that this binding and loosing are rabbinic language, you know. So yung sa rabbinic language ang pinag-uusapan dito, this refers to authority over teachings and governance. Hindi lang siya governance, kundi kasama doon yung teachings, yung doctrines, you know. So kasi pag sinabi ng rabbinic language, they are the doctors of the Old Testament or the law, you know. So of course they don't call the Old Testament old, you know, sa mga rabbis. So wala silang new at old. So there is only one covenant for them. But for now, ang sinasabi dito ng yung binding and loosing are rabbinic language kung saan kinuha ng Panginoon Kristo, because he is also a rabbi. You know, Jesus Christ is a rabbi. You know, sabi, don't call anyone rabbi. You know, so in proper context. You know, so. But we know this binding and loosing are shared governance among the disciples. Hindi lang to binigay kay Peter. Sa lahat ito. So makikita natin yun sa Mateo 18, 17 at 18. You know, so makikita natin lahat yan. You know, so but the key is primarily and alone given to Peter, and the name alone is given to Peter. So yung rock doon is the foundational rock where the church is going to be built in the authority and leadership of his under shepherd, si Peter. You know, so 7 minutes left. Thank you so much, Brother Rasha. So makikita natin, okay, saan mo nakita yung ganyan-ganyan? Na si Pedro ay siya ay head of the apostles too, you know. So okay, sabihin natin dito sa Luke 22. Punta tayo sa Luke 22, 31-32. Okay, 31-32. Ang sabi dito, Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat, you know. So, all of you, yung you doon is plural siya, no? But I prayed for you. Yung you na ginamit do sa Greek is singular, you know. Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. Etong brothers na to, this refers to the apostles, to the 11 apostles. You know, so nakita natin yung primacy of Peter na nandito pa rin. You know, so hindi siya nawawala. And this primacy has been confirmed mismo by Jesus Christ when he resurrected. You know, so pakita natin itong ano natin dito, yung Bible natin dito para makita ng lahat at makita rin ni Brother Dino kung saan sinasabing kung saan yung primacy of Peter talagang kino-confirm ni Jesus Christ.
Punta tayo sa punta tayo sa John 21:15 to 17. Yan. Ipupul natin siya. I-reverse ko lang tong camera ko para makikita natin kung saan. Yung meron tayong book na New King James Study Bible, New King James Version, King James Version. So this not so much with the translation, but for the commentators, yung mga editors and contributors are all scholars, and ang mga contributors nito and editors were Baptist. So nakikita natin dito, let's say si Earl Radmacher, siya yung main author nitong study Bible na to. Earl Radmacher is he himself is a Baptist, so he is from Western Conservative Baptist Seminary. Marami rin, si Ronald Dennis Cole, New Orleans Baptist Theological Seminary. Si Gary Wayne is Western Baptist. Lahat itong hinighlight ko, lahat yan mga Baptist yan. Mga Baptist lahat yan. Ngayon, ang sabi dito, sa confirmation, punta tayo sa confirmation. At third Yes, lag. Napuputol ka, bro Noel. Ha? Napuputol ka, bro. Ayan. Yan. Okay na. Okay, sinasabi dito sa 20 tapos na? Okay. Ilang minutes pa? Tapos na? Okay. 3 minutes, Okay. proceed, bro. Okay. All right, sa commentary nila, what means to be, yung term na 10 means to shepherd. Lambs need to be fed, need to be guided. Peter would need to care for the diverse people in different ways as Christ has done with his disciples. So ibig sabihin, si Pedro, yung primacy niya, hindi lang for local church. It is for universal church. Sabi dito, for different people, diverse people, and different, lahat ito, mga Baptisto, ang mga contributors at mga nitong komentary nito. So sabi dito, in Peter's final response, you know that I love you. Christ has drawn a commitment from Peter and assured the other disciples of the bond between himself and Peter. So hindi lang between himself, between himself and Peter. Ano pa sabi dito? Okay. Meron pa naman tayong time. Sabi dito sa isang Baptist, no? Maganda tong book na The New American Commentary, Matthew, by Craig Blomberg. Si Craig Blomberg, he is also a theologian and also he is a Baptist. Ang sinasabi niya dito, yung binding and loosing is echoed from Isaiah 22:22. Kung nakikita niyo, Isaiah 22:22. And he also reiterated that the rock in Matthew 16:18 is Peter. That Peter is the rock. So acknowledging Jesus as the Christ illustrates appropriateness of Simon's nickname, Petrus. This is not the first time Simon has been called Peter. Cross-reference is John 1:42, where he was called the Cephas, but it is certainly the most famous Jesus declaration, "You are Peter," parallels Peter's confession. So lumalabas ang pinapa nitong Baptist si Craig Blomberg, that Peter himself is rock. Ang sinasabi niyang pagka-rock ni Peter
is yung kanyang confession. You know, so makikita natin dito. Now, ito ang sabi dito. Kung may time pa ako, I'm not sure if I have time. Sabi dito ni Craig Blomberg. Okay, sabi. Commentators often argue that Matthew has the highest view of Peter of any of the Gospels writers and closest to that of early Catholicism. So lumalabas na etong writer na to at itong author na to, they actually acknowledge the primacy of Peter even in the ancient church, not only on our modern world church. You know, so okay, salamat. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Dino ng Baptist, your time starts now, bro. Okay, dito muna ako sa reference ni Bro Noel, extra biblical reference. Brother Noel, sa lahat po ba ng reference mo, may nabanggit ba doon kahit isang salita verbatim na papasi or wala? Okay. Doon sa reference ko, walang binanggit na papasi, yung word na papasi. But papasi is a nickname actually. So, but the papasi, yung word na papasi, yung Pope is nickname, but papasi is the office. Hindi man nabanggit, pero yung shepherdhood ni Peter ay nabanggit. Sa John 21:15-17. Yan ang sagot natin. Next question, ginamit mo yung reference at sabi mo ay wala man lang binanggit doon kahit isang salita na papasi. Sabi mo wala pong binanggit kahit isa doon at agree ka na wala talaga. Itong follow-up ko, tama ba yung sagot mo na yon, Brother Noel? Categorical, yes or no? Doon sa terminong papasi, yung terminong papasi na sinasabi mo, hindi natin nabanggit, ano? But yung office of the papacy has authority over his yung episcopate office. You know, so nabasa natin yon sa John 21 15-17, nabasa natin sa Matthew 16 18-19, nabasa Next natin question. siya. Okay. Doon din sa extra biblical reference mo, ginamit mo, no? May nakalagay ba doon kahit single quotation lang na salita na sabi doon ay si Peter ay Pope or wala, verbatim? Doon sa commentaries? No, wala. Oo. Kasi itong mga commentaries na ginamit ko, actually hindi siya extra biblical. You know, so pag sinabi natin extra biblical is outside the Bible, this is interpreting the Bible. You know, so exegesis to, biblical pa rin to. And at the same time, itong mga binanggit ko mga Baptist theologians, they don't believe do sa word na Pope and everything. So, pero ang sinasabi natin dito, yung rock na pinaniniwalaan ng Catholic Church na si Pedro ay pinaniniwalaan nila. Yun ang sinasabi natin dito. Okay, may binanggit ko po dito na Peter shepherd among the apostles. Meron bang mababasa sa Bible noon, bro, na Peter shepherd among the apostles verbatim sa talata? Meron? Doon sa verbatim wala, pero doon sa implication and context meron sa Luke 22 31-32, ang sinasabi niyo dito, strengthen your brothers. But yung strengthen your brothers dito, by context, it refers to the 12 apostles. Kasi single out yung you dito, but I pray for you, ang sabi dito. So lumalabas dito, kahit hindi mo mabasa sa letra por letra, kahit yung Bible, hindi mo mabasa sa Bible, pero alam natin yung Bible is Bible. Okay. Sino po ang dapat strengthen po dito? Yun bang mahinang pananampalataya? O yung naliligalig o yung hindi naliligalig? Lahat po, lahat. Yung humihina ang pananampalataya. The reason why humihina ang pananampalataya, even for Peter, humihina yung pananampalataya niya because of fear. During this time, hindi pa nag-resurrect si Jesus Christ. You know, so yung fear nila sa death at sa buhay nila, kaya humihina yung even Peter denied Jesus Christ 3 times. But 3 times, he actually assured Jesus Christ that he loved him and he would do his commandment, tend my sheep. You know, so lahat ito kasama to, pati mga yung 12 apostles. Okay, sabi po dito sa 30, upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko, at kayo'y magsisiupo sa mga luklukan na inyong huhukuman ang 12 angkan ni Israel. 31.
Simon, Simon, narito. Hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maligalig niyang gaya ng trigo. 32. Datapot ikaw ay ipinamanhi ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw kung magpabalik ka na muli ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. So tanong, kung si Peter sabi mo kanina ay nahihinaan siya ng pananampalataya at siya po ay shepherd among the apostles, at ang Pope po ay kahalili lamang ni Kristo nung wala na si Kristo. Pope, kahalili, di ba? So, tanong, sino po ang magpapatibay ngayon kay Peter kung siya po ay Pope at siya ay kahalili? Ito nga, ang sabi dito, si Kristo ang nagpapatibay kay Pedro. At nung pagpapatibay kay Pedro, ay pag tumibay na si Pedro, ay patitibayin naman niya ang kanyang mga kapatid. Ito yung co-disciples niya or co-apostles. Ang sabi dito sa sift all of you, it refers to the 12 disciples or 12 apostles, bro. Yun ang sagot natin din. Okay. So sabi dito, sabi mo ay shepherd siya among the apostles. Ang sabi po dito sa verse 30, upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko at kayo'y magsisiupo sa mga luklukan. Sino tong kapantay ni Peter dito na magsisiupo doon sa luklukan na inyong huhukman na huhukom doon siya sa 12 angkan ni Israel? Sino yung kapantay niya dito na inutusan ng Panginoon o nadeklara ng Panginoon? Ito lahat ay mga apostol. Kasi mga apostol, sabi sa Ephesians 2:20, sila ay pundasyon din ng itinatag na iglesia ng Diyos. Including in Revelation 21, yung mga pangalan ng mga apostles na doon sa pillars of the New Jerusalem. But the thing is, ang sinasabi dito, si Pedro ay pinanalangin ni Kristo. At ang panalangin ni Kristo ay si Pedro naman ang magpapatibay at magpapanalangin sa mga apostol. Okay. Next question. Kung siya po ay kapantay po dito, ito bang mga apostol pinapanalangin din ba nila si Peter o hindi? Lahat ng lahat ng mga Kristiyano nagpapanalingan sa bawat isa. Pero ang sinasabi ni Kristo dito, but I prayed for you, Simon, that your faith will not fail, and when you have turned back, strengthen your brother. Pakinggan mo yung sinasabi ni Kristo dito, bro. Huwag mong i-ignore ba? Okay. So next question, kung sabi mo ay si Peter, wala na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first cross ng ating negative. Dako tayo sa kanyang presentation. Pastor Dino, your time starts now, bro. Ayun, maraming salamat po mga kaibigan at kapatid sa pananampalataya kay Brother Noel. Maraming salamat. Sa ngayon ay maglalatag muna tayo. Dapat po maunawaan natin mga kaibigan, no, pag sinabi pong papacy, yan po isang opisina or otoridad po ng Pope. Okay? Yung Pope, yan po tinatawag na Vicar of Christ or Vicar of God. Kasi Diyos naman ang Kristo. So Vicar of God or Vicar of Christ, ibig sabihin, kahalili ni Kristo o kumakatawan sa Diyos o kumakatawan po kay Kristo. Yan ang ibig sabihin po, no? Ang Popo ay ulo po ng Iglesia. O ulo ng katawan, yung kabuuan. Tulad ng ginamit mo kanina ni Brother Noel na reference na pangkalahatan, no, ang tinutukoy po ng paglilid po ni Pedro. Pero ganun pa man, bago po tayo doon sa konting rebat, mapipresent muna tayo. Okay. Ito po yung ating presentasyon. Ayan, nabigyan na po natin ng diin kanina na yung kahulugan po ng Pope or papacy. Una po nating batayan po dito, no? Why the papacy is not biblical. Kasi po ang paksa namin, yung papacy daw po ay biblical. So, tutol po tayo sa posisyon ni Brother Noel. So, why the papacy is not biblical. Ito po yung foundational principle. Christ alone is the head of the church. Na lang ako mamaya, remind pag 5 minutes, bro Rasha, para makita ko po yung ano ko. Okay? Katulad po dito, tandaan po ninyo yung foundational principle, Christ alone is the head of the church. Hindi po mapapalitan ng ulo po ang Kristo. Hindi po pwede may kumakatawan. Hindi po pwede kahalilihan
Bakit po? Ephesians chapter 1, ito po ipakita natin, Ephesians chapter 1, 22 to 23. Ang sabi po, and hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church. Ayan nakita po natin, over all things to the church. No? At ang lahat ng mga bagay ay ipinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa, at siyang pinakaluubang, maging pangulo, no, ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ito po yung biblical, mga kapatid. Hindi po yung papasi, wala po. No? 23. Na siyang katawan niya na kapuspusan, niya ang pumuspos ng lahat sa lahat. Ayan. So, yung katawan daw po, mga kaibigan, ay fullness of Him that filleth all in all. Sunod, Colossians chapter 1 verse 18. Tingnan po ninyo Colossians chapter 1 verse 18. Ang sabi po, no? At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula. Tandaan po ninyo yung iglesia po dito, mga kaibigan, body of Christ, pangkalahatan po. Na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang ang lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. So dito pa lang nagpapakita yung mga passages, establish that all church authority originates from and is subordinate to Christ, not any human office, no, mga kaibigan. So, dibang mo, no? Ito po yung biblical. Ngayon, hindi po itinalaga si Peter na pangulo sa kalahatang iglesia. Walang mababasa sa Biblia, no? Number 2, ang number 1 natin, yung foundational principle, si Kristo lamang po ang ulo ng iglesia. Number 2, in Matthew chapter 16, verse 18, does not establish Peter as Pope. Bakit po? Ito po, ang contextual analysis. Tingnan po ninyo. Yung Greek po, Peter is Petros. Ginamit po dito masculine, meaning a small stone. While rock is Petra or feminine, meaning a large foundation rock. So makita po natin ang distinction po dito, mga kaibigan. Yung rock refers dito, Peter's confessions of faith. Sabi niya, you are the Christ, the Son of living God, rather than Peter himself. So pinakita po sa talata dito, mga kaibigan, tinanong siya ngayon ni Kristo, sino ka? Ikaw ang anak ng Diyos, sabi niya, na buhay. So ngayon, dito sa talata, in 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Tingnan niyo 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Ang sabi po, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So wala pong ibang tao po, no? Walang ibang nakalagay, no, ng ibang pinagsaligan kundi ang nakalagay na ito'y si Kristo Jesus. Hindi si Pedro, si Kristo po. Yung foundation si Pedro, si Kristo. Ephesians chapter 2 verse 20. Ito Ephesians chapter 2 verse 20. Ang sabi po dito, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Okay? So, ang mga apostol po, tandaan po natin, ay kinasaligan po ng mga apostol. So, yung apostol po ang nakatayo doon, tandaan po natin doon sa foundation, na yung foundation na yun ay si Kristo. Ano bang pahayag ni Pedro? Siya ba ang Pope? Siya bang authority? Tingnan ninyo Unang Pedro, may pahayag si Pedro Unang Pedro chapter 1 at chapter 2, verses 4 to 5. Verses 4 to 5, sabi niya, na kayo'y magsilapit sa Kanya. Saan ba siya pinapalapit? Kay Kristo, hindi sa Kanya mismo. Na kayo'y, sabi ni Pedro, na kayo'y magsilapit sa Kanya, na isang batong buhay. Kanino? Sa Kanya? No, kay Kristo. Na sa katotohanay, itinakwil ng mga tao na tapat sa Diyos ay hirang mahalaga. Verse 5, ano pong sabi?
no? Kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging, sabi ito, pagkasaserdoting banal upang maghandog ng mga hain ukol sa Espiritu na nangakalugod sa Diyos sa pamagitan ni Hesus Kristo. So dito pala makita po natin, no? Pinakita po na yung believers, tinawag din po na mga batong buhay, no? Kasi ang ulo, ang foundation ay batong buhay. Hindi po sinabi ni Pedro na ako sa akin nakasalig. Okay. Ito, pangatlo, the authority of bending and loosing was not unique to Peter. Tandaan po natin. Ang ginamit po dito sa Matthew chapter 16:18, tingnan nyo ha, Matthew 16:18, ay dative case, no? And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock, sabi this rock, it refers to Jesus Christ. Hindi po ito referado kay Pedro. Bakit? Dapat sinabi niya, upon you. Hindi upon you eh. Sabi niya, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Tingnan po ninyo mga kapatid. Sa Matthew chapter 18, verse 18, hindi po sinabi, ikaw lamang Pedro, mali. Konting ano lang, tuklap lang natin ang chapters, Brother Noel. Verse 6, chapter 18, verse 18, tingnan mo ha. Ang sabi sa chapter 18, verse 18, tingnan mo, hindi lang si Pedro eh, kasi indirect, ginamit po dative case dyan ha. 18:18, ang sabi, verily I say unto you, that whatsoever ye shall bend on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. So nakikita po natin dito, ng mga kaibigan, yung kasama pala ni Pedro ay same po, equal authority, at inamin ni Brother Noel kanina yan. Pantay sila ng trono, pantay sila ng otoridad. Hindi po si Pedro lang. No, pang-apat, early church leadership, dito pala sa number 3, pinapakita po dito yung collective apostolic authority, not a singular papal power. So wala talaga Bro Noel, wala pong single papal power. Kundi po collective apostolic authority pong atin nakikita. Same. Number 4, early church leadership was collegial, not hierarchical. Or ano tawag ito? Hierarchical. No? Pag sinabi pong collegial, nagtutulungan, nagkakaisa, thank you, at nagpapatupad ng mga gawain. Tulad na lamang po ng Acts chapter 15, no? Ano bang talata yun? Acts chapter 15, verse 13 to 21. Si James po, yung nangaral doon sa lahat ng mga kapatid, hindi si Pedro. Yun nasa salita po doon. In Galatians chapter 2, verse 9, nakasulat po lang doon si Pedro na isa lamang din siya sa haligi sa iglesia. Hindi po sinabing isa siyang haligi lang. No. Isa siya sa mga haligi, same authority. Hindi po wala pong isa talagang mas may maangat sa kanila. Pareho po. 1 Peter chapter 5 verse 1, makikita po natin, tingnan ninyo si Pedro mismo ang ating pasagutin. Pedro, ano po ba yung otoridad mo? Lamang ka ba sa ibang mga apostol? Ito sabi ni Pedro, 1 Peter chapter 5, verse 1. Sabi ni Pedro, the elders which are among you, I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Yan pala ang sinasabi dito, Brother Noel, hindi siya lamang, no? Nakikita po natin dito, fellow elder. Siya din daw, sabi niya, ay elder. Siya din daw po ay matandang kasamahan. So, same lang po. Number 5, the papacy contradicts the priesthood of all believers. So, yung authority na yon, na vicar of Christ, sa kanya papailalim ang lahat ng mga taong mananampalataya, ay kinukontra po yung talata. Bakit? Tingnan po ninyo dito. Hindi ka lalapit sa pare, hindi ka lalapit po sa Pope para siya lang magpapatawad. Mali po. Bakit po? Same authority. Tingnan ninyo. 1 Peter chapter 2 verse 9.
Ang galing ni Pedro talaga magpaliwanag. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ang sabi niya, no? But ye are chosen, sabi ni Pedro, generation, a royal priesthood, ayan, no? An holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. No, Tagalogin natin. Magandang Tagalog siguro nito. Datapwat, sabi niya, kayo'y isang lahing hirang. Ayan. Isang makaharing pagkasaserdote. Ayan Bansang banal. Bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadaliman hanggang sa kanyang kagigilalas na kaliwanagan. Ayan. So, dito pa lang po nagtuturo, mga kaibigan, na ang mga believers ay mayroon silang direct eye access sa Panginoon at saka same po sa gawain sa ministry. Okay? Hindi po nila kailangan na may isang tao, tawag nito yung hierarchical priesthood or papal mediator, wala pong ganun. Kundi ang kailangan po dito, direct po sa Panginoon. Yan yung sinasabi ng 6 or 6, no scriptural basis for apostolic succession to a single office. Wala pong ganun. Bakit po? Sa Bible po, tandaan po ninyo, hindi po inutos o hindi po ipinaliwanag ni Pedro ang authority sa isang successor lamang sa Roma. Wala pong ganun. Wala po sa Bible ang ganun. Ano po yung requirements or ano po ang pamaraan ng Panginoon ay nakabase po siya sa kaugalian at saka sa doktrina ng isa pong mananampalataya. Tingnan po ninyo sa unang Timoteo chapter 3 verses 1 to 7, 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. Tingnan mo. This is true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. Okay? He desireth a good work. Sabi niya, a bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior. So dito makikita po natin, makikita po natin na ang batayan po dito wala kundi sa gusto pong maglingkod, mga kaibigan, at makikita po natin dito sa Titus chapter 1 verses 5 to 9. So, wala po dito tumutukoy sa isa lamang po na opisina po ng papal mediator or priesthood, hierarchical priesthood. Wala pong ganun. Kaya hindi po totoo ang papacy na biblical po yun. Hindi po. Siguro mamaya na sa rebuttal natin ilabas sapagkat kulang sa oras. Dako tayo mga kapatid sa first cross din ng ating affirmative. Brother Noel, perfecto ng Catholic. Your time starts now. Okay, thank you so much, Brother Dino, Brother Rasha. Yeah. Ang una kong tanong, ang sabi mo, yung papacy contradicts yung royal priesthoods of all believers, ang sabi mo. At sinabi mo rin dito sa 1 Peter 5:1, si Pedro ay ina-address niya yung mga elders na co-elders niya, di ba? So elder din siya, di ba? Itong elder ba, ano ang trabaho nito? Presbyter ba sila? Yes or no? Boss, depende po sa yes po. Dito yes. Yes po. Bakit po ay kamanggagawa po siya? So pinapakita po dito na si Pedro ay fellow elder, hindi siya lamang sa iba, sa otoridad. Okay. Sige po, next question. Next question ko, ito bang elder na to, they tend the flock, kasi sabi dito, being good example to the flock, sabi dito sa verse 3 ng 1 Peter 5. Sila ba ay pastor ng mga shepherd, mga sheep, mga tupa? Yes or no? Yes po. Yes. Kung fellow elders po sila, yes po. Mababasa naman po natin dito ang Greek niya, ginamit po dito presbytero. So ano po ba yan? Of course, sila din po ay nangangaral. Next question. So kung presbyter sila, mas mataas sila dun sa pinapangaralan nila. Yes or no? No po. Di ko mo na nangaral ka ay mas mataas ka na. For example,
si James ay nangaral po dito sa Acts chapter 15 verse 13 to 21. So it doesn't mean na mataas siya sa ibang mga apostles. Wala po, same level po. Yung Okay. otoridad So ng so yung otoridad so ng mga apostles. Sige po. so yung leadership is not really a leadership dahil pantay lang sila do sa nililid nila. Yes or no? Mali, yes, tama po yan. Kasi kung pareho po silang mangangaral, wala pong lalamang po doon sa mga mangangaral, same authority. Bakit po? No. Makikita naman natin, bro, sa mga Objection apostles ako muna. Okay po. Objection ako, bro. Yung objection ko, hindi ko tinatanong among leadership. Ang tinatanong ko, among the leaders and the followers. Mas mataas ba pantay ba yung follower tsaka yung leader para sa kanya? Yun ang tanong Okay. ko. Ang sagot po, Pantay ba daw? sagot ko. Dito po sa authority yung binigay sa Matthew 18:18. Yes po. Yung Yes. mga apostles, same po. Yes. Same po sa authority, sabi po doon sa Matthew chapter 18. Objection verse ako, 18. brother. Ay, Raja. ganito muna ha. So sa per question kasi isang objection lang. Ang sagot niya dito, Brother Noel, ay yes daw. Parehas. Pwede mo namang ulitin mamaya ha. Pastor Gino, continue sa sagot. Okay. Doon po sa Matthew chapter 18 verse 18, same lang naman sila binigyan po ng authority sa mga apostles. Hindi po natin dito, Bro Noel, pinag-uusapan yung mga inaaralan. Kung ano pinag-usapan natin, yung authority po, yung office po ng mga ngaral as papasi. Next question. So same po sila. Ito ang tanong ko, Brother Dino. Lilinawan ko ha. Yung office of leadership is iba do sa followers. Yung followers, yun yung regular member, di ba? So, ano mas mataas? Yung leader o yung follower? Not among the leaders. Ang tanong ko, leader o follower? Ano mas mataas? Both po ang sagot ko. Kasi, bakit po? Kasi yung leader, pwede mo naman i-lead yung mga leaders. Same po, katulad po kay James. Dito po sa Acts chapter 15, verses 13 to 21. Nagtayo siya doon. Siya yung nagwika po sa mga apostles, nagwika po sa mga mananampalataya. So, ibig bang sabihin, mas mataas si James sa kanila? Talo na si Pedro noon. Wala yung papasin na yun. Next question. Ang sabi dito, sa verse 4, ang leader, yung chief shepherd is Jesus Christ. Ang sabi mo, ang leader ay kapantay ng follower. Kapantay ba ni Jesus Christ lahat ng followers? Yes or no? Magkaiba po yun. Palasi. Kasi hindi. Palasi. Okay. Palasi 10 seconds po ako. 10 seconds. Okay. Bakit po? Hindi naman po si Kristo. Yan yung stand ko nga na siya lamang yung ulo ng iglesia. Wala pong iba. Walang pong pope. Mali yun. Wala pa po. Okay. Ito tanong ko sa iyo kasi nilatag mo naman yung Matthew 16 eh. Ang sabi ni Craig Blomberg ng isang Baptist. Sabi niya, you are Christ, as if to say, since you can tell me who am I will tell you who you are. Kasi sinabi ni Peter na siya yung son of the living God, he is the Christ, so perfect, the expression this rock almost certainly refers to Peter, following immediately after his name, just as the words following the Christ in. So ang sinasabi niya dito, yung rock dito, yung following his name, yung upon this rock is referring to Peter. Ang tanong ko sa iyo dito, agree ka ba sa kanya o disagree dito kay Craig Blomberg na isang Baptist na theologian? Eto, 10 seconds po kasi hindi ko naman nakita ng buo yung statement. Maybe quotation yan. So kung makita mo sa screen mamaya siguro ng malinaw, Bro Noel, pag-usapan po natin yan. No? Mamaya, tingnan ko yan. Pero po malinaw kasi dito sa talata. No? Ang tinutukoy kasi dito, bro, tandaan po natin, ay si Kristo talaga. Petra ang ginamit, hindi po Petros. Kasi po ang Petra, yan ay big. Ang next question ko, bro. Sige po. Sa pagbibigay ng susi, kanino binigay ang susi? Sa 12 o kay Pedro? Kung sa 12, pakilatag ng verse. Okay. Dito po mababasa natin sa 18 Matthew chapter 18 verse 18
No, kasi ang tinutukoy kasi dito sa Matthew 16, indirect, ginamit po dito Brother Noel doon sa and I say also unto the dative case. So dative case, ginamit siya as indirect. So ngayon dito sa 18:18, tingnan mo ang ganda ng talata, Bro Noel. Ito basahin natin. 18:18. Sabi po dito, verily I say unto you, whatsoever ye shall bend on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. So i-atras lang natin, makikita po natin dyan kung sino po yung pinagsasabihan. Okay po. Next question. Yung hinahanap ko yung key, question mark. Key. Time Yung susunod. na. 7 minutes na. Okay, Ay, so sorry, dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. At dako tayo sa rebuttal mga kapatid. Pero dyan sa mga bagong nasa live mga kapatid, again, ang pinag-uusapan nila ay patungkol dito sa papacy is biblical. So, affirmative natin. Brother Noel, rebuttal, your time starts now. Okay, thank you so much. No, maraming salamat rin, Brother Dino. Sa rebuttal natin napakadali, kasi lahat ng lahat ng nilatag niya is hindi tumama do sa topic namin, no. Nilalatag niya si Jesus Christ. Si Jesus Christ, syempre siya yung head shepherd. Kaya nga inaccept niya, hindi niya sinagot, nag 10 seconds siya do sa 1 Peter 5:4 na yung meron palang head shepherd. Meron palang head shepherd. So pag may head shepherd, merong subordinate sa kanya na Kaya lang sa subordinate sa kanya, meron siyang pinili, So ang nangyayari do sa latag ni Brother Dino, dinideny niya yung pagpili ni Jesus Christ. Hindi niya ino-honor yung choice ni Jesus Christ or ni God. Sabi nga niya si Jesus Christ is God, Sabi niya sa una niyang latag. Hindi niya ino-honor talaga si Jesus Christ, kundi ino-honor niya yung pagkapapa niya. Siya yung Pope, kasi siya yung nasusunod do sa kung anong gusto niya. So ang papacy is an office of authority for his episcopate office. So yun ang ibig sabihin niya. Tsaka sinasabi niyang kahalili, that is correct translation, but pwede natin siyang mabigyan ng maling interpretation. So ang sinasabi ng simbahan, he is representative of Christ, not replacement. That is totally different thing. Pag sinabi mong replacement and representation. When you say representation, Peter works in the office of Christ as a representative. So yun lang ang sinasabi dito. Sinabi rin naman sa Biblia na we are ambassadors of Christ. So most definite kay Peter because Christ himself has ordained him directly. So sinasabi niya Christ alone is the head of the church. He is God. He is the divine divine head of the church. That's correct. Hindi yun ang topic natin eh. What we're talking about is the leadership in the church. So, si Peter is the visible temporal leader of the church. Temporal because he could die. And he actually died in AD 64, 64 to 67. But the thing is, when he dies, paano yung office niya? Of course, there would be a succession, So, ang sinabi niya dito, no man laid, So, ibig sabihin yung foundation of the church is laid upon the rock, which is Christ. We do not object on that, So Christ is God and Christ is the rock. But the thing is, si Christ mismo ang nagsabi na that you are Peter. Yun ang dinideny ni Brother Dino. That's a big problem. When you deny the revelation of Jesus Christ, ang dinideny natin not only the statement but also the Lord. Kasi sabi niya dito, you are Peter. Ikaw ay bato. Meron siyang linking verb. You are Peter. So kaya do sa John 1:42, ang sabi doon, he is called by the Lord Kepha.
Cephas, Cephas. So, pag sinabi nating Cephas, wala siyang distinction whether feminine or masculine. Yes, he was given Petros as a masculine kasi yung Petra, kung tatawagin siyang pangalan na Petra, pang babae yung Petra because it is on feminine form. Kahit na yung malaking-malaki yung rock ng pag sinabi yung Petra is a big boulder of rock, hindi mo pwedeng magiging pangalan ng isang lalaki dahil magiging Patricia siya. Patricia instead na Pedro or Peter. So it's only semantic, no? Pero hindi nyo tinatanggap may mga honest naman ang mga Baptist eh. Hindi naman lahat tinitwist ang Bible. Ito mga honest na Baptist to eh. You see, sabi dito, you are Christ. As if to say, so since you can tell me who I am, I will tell you who you are. The expression this rock almost certainly refers to Peter. To Peter. So kaya sabi dito sa dito sa bandang huli, no. So what does Jesus promise Peter? Ano yung pinangako kay Peter? He will be the foundation on which Christ will build his church. Si Peter mismo ang foundation ng church. Kaya tinawag siyang Pedro. Now, kung tututulan mo to, Brother Dino, lalabas dalawa ang implication niyan. Pag tinutulan mo siya, mamamali ka kasi theologian to eh. Pag hindi mo siya tinutulan, mamamali ka pa rin kasi hindi mo tinatanggap yung pagka Pedro niya kahit na hindi mo siya tutulan. So lumalabas, kaya mo siya matututulan, Brother Dino, is because wala kayong pope. Wala kayong pope. Hindi niyo pinaniwalaan yung office of papacy. Walang moderate sa inyo, walang nag-intervene sa inyo. So kailangan niyo ng pope na yung infallible, yung teaching niya about faith and morals. So pag hindi mo siya tinutulan, lumalabas tama ang Catholic Church. So kailangan mo ng pope. So either kahit anong sagot mo dito, whether tutulan mo o hindi, lalabas kailangan mo ng pope. Kasi pag tinutulan mo siya, kailangan nyo ng pope, kayong dalawa. Kasi kailangan nyo ng mediator eh. Pag inagrihan mo siya, kailangan mo maging Catholic. Kasi wala naman kayong pope. Mali pa rin kayo. Di ba? Kapag hindi ka nag-Catholic. So, lahat ito ng ilang minutes nila ako, Brother Rasha? Very good. Dito sa Acts 15, nakakatuwa, no? Kasi nandito yung primacy of Peter eh. Dito sa Acts 15 eh. Sa Acts 15, ang nagsalita muna dito si Pedro. Nung nagsalita siya, lahat ay nanahimik. So lahat dito ay Peter got up and addressed them. Sabi niya dito, the apostles and others met together, and after much discussion, Peter got up, sa verse 7, and addressed them. Brothers, you know that some time ago, God made a choice. So lahat na nahimik siya. Now, yung pinahayag ni St. James, kasi si St. James siya yung bishop do sa Jerusalem. Hindi contradictory kung anong pinahayag ni Pedro. Kung hindi, kung ano yung pinahayag ni Pedro, yun yung dinesisyon nila. Sabi dito, ang desisyon nila ay hindi lang kay James, kundi sa lahat ng apostol at ng banal na Espiritu Santo. So ang sa verse 14, verse 13, ang sabi dito, when they finished, James spoke up. Siya yung bishop doon, sa Jerusalem. Brothers, he said, listen to me. Brothers, he said, listen to me, sabi ni St. James. Simon has described, verse 14, to us how God first intervened to choose people for his name from the Gentiles. So lumalabas, yung pahayag ni James, bro,
ay hindi kinokontra, yung pahayag ni Pedro ay hindi kinokontra ni Jesus, kundi pinatitibay niya, bro. So makikita natin. But the thing is, I was really concerned dito sa Luke 22. Hindi mo nakikita yung sa 32. Kasi sa Luke 22 verse 32, siningle out si Pedro. Ang sabi dito, but I prayed for you, Simon, that your faith may not fail, and when you turn back, strengthen your brothers. Hindi mo nakikita to eh. Nai-ignore mo to eh. So dito sa Isaiah 22, verse 22, yung office of papacy nandito nakaalud dito. Binigay sa kanya yung key, and at the same time it is called an office, and also he is called the father among all the inhabitants of Jerusalem and Judah. So lumalabas dito yung Judah inhabitants. This is referring to Christian church niya, the Catholic universal, so yun ang ano natin dito. Sige, bro. Okay, mga kapatid, so dako tayo sa second cross ng ating negative ito. Pastor Dino, your time starts now, bro. Sa Matthew 16:18 ang tanong ko, no? Dito ako magtatanong. Si Pedro ba, bro, ay kasama ba siya sa iglesia or excluded siya sa iglesia? Sa 16:18, kasama siya. Actually, siya ang ginawang pundasyon, ginawa siyang bato. Sabi dito, you are Peter, and upon this rock I will build my church. Sabi ni Craig Blomberg na isang Baptist, this most assuredly refers to Peter, yung rock dito. Okay. Kung kasama si Pedro sa iglesia, sabi mo, at ang iglesia ilagay kay Pedro. Tanong, yun bang iglesia na kasama si Pedro ilagay kay Pedro na siyang foundation, yung Petros, yes or no? Pakiulit, bro. Kahit Okay. stop time, pakiulit lang. Okay. Kung si Pedro, ang iglesia na tinutukoy po diyan, kung si Pedro ay kasama sa iglesia na tinutukoy, at si Pedro din po ang pagtatayuan ng iglesia sapagkat siya yung bato, tanong, si Pedro na kasama sa iglesia, itayo din siya kay Pedro na foundation, yes or no? Kasama siya talaga. Yes or no? Sagot natin. Yes. Okay. Oo. Kasi ang iglesia is symbol siya ng isang building. Kaya sa Ephesians 2:20, ang foundations niya yung mga apostle, kasama doon yung prophets and apostles. So lalabas kung sasabihin mo hindi siya kasama dahil foundation siya, lahat ng apostle hindi kasama. So building yung pundasyon, siya yung pinaka foundation ng isang tinatag na building. Symbolic yan, bro. Okay. Kung sabi mo, si Pedro ay kasama sa iglesia, at ang iglesia ay itayo kay Pedro, at si Pedro ay kasama doon sa itatayo kay Pedro, so lalabas, dalawa yung Pedro. Yung Pedro kasama sa iglesia na itatayo doon sa bato na yun ay si Pedro. Tama ba yung sagot mo na yun, Bro Noel? Yes or no? Di, mali yung tanong mo. No, mali yung tanong mo, bro. Tricky question niya para Objection muna tayo, categorical. natin yung mga Objection muna tayo. Sumasagot ako. Okay, objection yung categorical. Sagot ni Brother Noel yung no, tama? Hindi Yes. po, mali daw ang sagot. Hindi, no eh. So, ang nag-object ako, kaya hindi siya sumagot. So to clarify ang sagot ni Brother Noel doon sa yes or no ay Ano yung Okay. yung categorical? yes or no Ang daw. objection, Paulit na mag-object lang, muna paulit. Apo. Ang objection ko po, kasi nagtanong ako una. Okay. So, kasama doon si Pedro sa iglesia na itatayo doon kay Pedro. So, ito po yung follow-up na tanong ko. Kung ayon sa pahayag na yung dalawa yung Pedro na kasama sa iglesia na itatayo doon sa isang Pedro na foundation. So, tanong ko sa kanya, tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Tama ba daw yung sagot mo, Categorical. yes or no? Tama yung sagot ko. Yes, oo. Okay. Kasi nga yung sa Ephesians Proceed. Ephesians 2:20, kasama yung mga ibang apostol doon eh, foundations of this. So sinasabi ni Brother Dino, pag foundation ka, hindi ka kasama. Kasama, tama ako doon. Yan ang sagot ko. Next question. Next question. Okay. Sabi mo,
tama yung sagot mo na nangangahulugan dalawa yung Pedro nakasama sa iglesia, nitatayo doon sa iglesia. At yung pagtatayo ng iglesia, na yun ay si Pedro. Tanong, haligi ba ang itatayo sa foundation? Yes or no? Yes or no? Haligi? Okay. So, haligi. Okay. No. Yes or Oo. no? No. Yung haligi doon, yung cornerstone, si Jesus Christ. So pag sinabi natin cornerstone, siya yung pinaka nag-hold ng pagtayo ng isang building. Pero yung foundational rock, yung nasa ilalim, matibay rin siya. Doon ni-lay down yung prophets and apostles. And primarily si Peter, kasi sa kanya, siya ang tinawag na rock. Siya ang tinawag na rock. Oh. Okay. So, kung ang iglesia ay bahay, at si Kristo yung cornerstone, at yung mga haligi, ano ba yung haligi doon? Nakatayo ba yun sa bato o nakahiga sa bato yung mga haligi na yun, Bro Noel? Pillars, pag sinabi natin pillars, nakatayo siya. So lahat ito symbolic ito. Symbolic. So ang sinisimbolize nito ang katibayan ng isang iglesia kasi sa aggressor siya eh. Sabi niya, even the gates of hate shall not prevail it. So yung pillars, 'di ba sinabi pillars si Peter, James, at si Saint John. Lahat 'yan symbolic na hindi mabubuwal itong building na to. So yun ang sagot natin. Okay. Kung sabi mo, ang haligi ay nakatayo doon sa foundation. No, nakatayo, hindi siya nakahiga. So kung si Pedro po, yung pagtatayuan ng iglesia at haligi ang nakatayo doon sa foundation, tanong, si Pedro po ba ay haligi o hindi haligi? Haligi rin siya kasi sabi niya sa Revelation 21, sabi lahat ng pangalan ng mga apostol ay nandun sa 12 gates, So nandun yung pillars, So lahat ito symbol, bro. Hindi mo siya masisingle out. Oh, si Jesus Christ, rock lang siya. Hindi siya stone. Stone rin siya eh. So lahat ito depende sa context kung anong binibigay ng context, bro. Si Peter pwede siyang foundation kasi sabi you are Peter and upon this rock. So sinabi rin siya sa Ephesians 2:20, lahat ng apostol ay foundation. Pero pillar din sila. Okay, kung sabi mo si Pedro ay haligi at pagtatayuan ng iglesia ay foundation at itatayo kay Pedro ang iglesia. So tanggap mo na ba yung mga haligi ay nakatayo sa haligi? Na yun ay sagot mo? Tama ba yung sagot mo na yun? Yes or no? Hindi ko maintindihan yung tanong, Brother Rasha. Okay. Hindi ko maintindihan yung tanong, Brother Dino. Ulitin ko mga moderator. Okay. Next question. Hindi ko... Wait, time stop na. Sabi mo kasi proceed, yes, bro. Pastor Dino. Okay. Sabi mo kasi ang mga haligi ay nakatayo sa foundation. In Matthew 16:18 ay si Pedro po ang foundation. At si Pedro sabi mo din ay haligi. So tanggap mo ba? Ayon sa pahayag mo, ang mga haligi ay nakatayo sa haligi na yun ay si Pedro sa Matthew 16:18. Tama ba yung sagot mo na yun? Yes or no? Hindi, tama yung pahayag ko kaya lang yes or no? yung sinasabi mo, bro. Objection, moderator. Wait lang. So, ang objection dito, Pastor Dino? Categorical po, yes or no muna po. Okay, Brother Noel, pipili ka ba or counter object? Kaya nga sabi ko nga tama, yes eh. Yes, ayan. Okay. So, pero proceed, bro. minamali niya kung ano yung pinapahayag ko. Ang pinapahayag ko, Peter is one person. But in his one person, there are multiple symbolic actions. So yung role nila. So he could be a foundational rock. Time. Pillars. Okay, mga kapatid. So, dako tayo sa negative rebuttal. Pastor Dino, your time starts now. Alright. Thank you, Bro Noel. Ayan. So, nakita po natin dito mga kaibigan, sa Matthew 16:18, dito po na-bankrupt si Brother Noel. Matthew 16:18, tingnan nyo. Okay. Ang sabi po dito, basahin natin. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So tanong natin, si Pedro po ba ay kasama dito sa iglesyang ito? Yes or no? Kasama daw si Pedro. Kung kasama si Pedro sa iglesia, at si Pedro yung batong pagtatayuan, dalawa ngayon ang Pedro. Si Pedro, nakasama sa iglesia, itayo kay Pedro. See? Ang ganda ng logic na yun, no? Kaya hindi pwede
na si Pedro yung bato. Bakit? Kasi lalabas, dalawa yung Pedro. Kasi si Pedro kasama sa katawan. At ang katawan, itayo doon ang iglesia, which is katawan, itayo doon, no? Sa foundation na yun ay si Kristo. Kaya nga, Petra. Nakita nyo? Sunod. Tanong ko sa kanya, yun bang haligi? Okay. Yun bang mga haligi nakatayo ba yun? Kasi ang iglesia, yan ang mga mananampalataya. So, pag may mananampalataya, may mga haligi. Yun bang mga haligi nakatayo ba yan sa foundation o nakahiga? Nakatayo, of course. No, nakatayo. So, si Pedro po ba ay haligi? Noel, sa Galatians chapter 2 verse 9, yes or no? Yes din daw, haligi. At yung haligi, nakatayo. At si Pedro daw po, isa sa haligi. At ang foundation sa Matthew 16:18, tandaan po natin, ay haligi. So lalabas, ang mga haligi, nakatayo sa haligi. See? Kaya hindi pwede na si Pedro po, yung bato na tinutukoy sa Matthew 16:18. Kasi small rock lang siya, stone. Sunod. Sabi po dito po sabi niya sa Acts 15, yan daw po ay primacy of Peter. Mali. Bakit mali? Balikan po natin, tingnan po ninyo. Wala pong tinutukoy dito na primacy o mas mataas, no? Si Pedro, sa kay Santiago. Acts 15 tingnan ninyo Acts 15. O simulan po ninyo dito sa verse 1, and certain men which came down from Judea taught the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. So, tingnan mo dito, ayan po yung kaganapan. So, kung puntahan mo ang verse 2, when therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question. So, pinapakita dito si Paul, Barnabas, si Peter, si James, lahat sila nagsasalita. Pinapakita po dito na wala pong supreme authority, wala pong primacy, wala po pinakamataas sa kanila kundi ang tinutukoy. Same po yung otoridad ng mga apostles. Wala pong lamang sa kanila. Ngayon, Isaiah 22:22, ginamit ni Bro Noel. Tingnan nyo, ipakita ko sa inyong mali. Tingnan nyo, Isaiah 22:22. Dito. Isaiah 22:22. Mali ang pag-quote ni Bro Noel. Ito, tingnan nyo. And the key of the house of David will I lay upon his shoulder, so he shall open, and none shall shut, and he shall shut, and none shall open. Nakita nyo na? Tuloy natin 23. And I will fasten him as a nail in a sure place, and he shall before a glorious throne to his father's house. Father's house is sino to? Si Kristo to, Bro Noel. Kaya kung papansinin mo, susi singular. Hindi po plural. Si Kristo ito, ano daw po? Ibalikan po natin. Dito po sa 22. And the key of the house of David I will lay upon his shoulder. Saan po ba yung ano? Ilagay daw po sa kanyang balikat. Sino yan? Dito naman yan. Isaiah 29. Ano ibig is? Tingnan mo, sino ba yan? Upon his shoulder. For unto us a child is born, and and unto us a son is given, and the government, ito na po Noel, shall be upon his shoulder. Ito pala, in his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. 7. Of the increase of his government and peace there shall be no end. Ito pala, Bro Noel, upon the throne, ito na upon the throne of David and upon his kingdom to elder it and is establish it with judgment, with justice from the henceforth, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Sino na po perform, Bro Noel? Hindi si Pedro. Kaya mali, bro. Sunod, bakit po? Susi, hindi mga susi. Tingnan natin kay Pedro. Pedro, susi ba yung ibinigay sa inyo o mga susi? Matthew 16:18. Tingnan nyo 16:19 Tingnan niyo Kung susi o mga susi. Tingnan natin
19. Verse 19, ibibigay ko sa iyo. Ano, Pedro? Susi? Mali. Hindi po, ang mga susi. Ay, Bro Noel, mali. Nadaya ka doon. Tingnan, basahin natin sa English. 19. And I will give unto thee the case of kingdom of heaven, the case of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bend on earth shall be bound in heaven. So, mali talaga, Bro Noel. Ano po ba? Gumamit ka ng scholar ko, no? Mali ang paggamit ni Bro Noel. Yan po ay quotation lamang ng Baptist. Kino-compare niya sa belief ng Catholicism. Yun po kanina. Putol, kaya sabi ko, hindi ko muna tatanggapin Bro Noel kasi kulang eh. Ano po bang sabi ng Catholic? Ano po bang sabi ng Catholic Coffee? At the Catholicism Office Organization, sabi po dito, the scriptural case for the papacy by Mariano, sabi, though the word papacy doesn't appear in the Bible. Ay, hindi daw talaga nakikita, hindi man lang nagpahayag, hindi napakita, hindi nagpapaliwanag sa Bible. Hindi talaga biblical, Bro Noel. Dito po sa Catholic answer, no, the papacy is not found in the Bible. It's true. The word papacy is not in the Bible. The papacy is not found in the Bible. Grabe. Kayo na mismo nagpatunay, Bro Noel, Kaya, kung titingnan po natin, ito pa, tingnan po natin dito kay Wikipedia, Bro Noel, tingnan natin. Sabi dito, primacy of Peter, sabi, there is no biblical or historical evidence for the claims of the Roman Catholic Church that Peter was the first pope. Ay, wala talaga, Bro Noel. So, hindi talaga siya tumayo yung paksa ni Bro Noel, bagkos, tandaan po natin, mali ang pagkukot niya ng mga talata, hindi po tinutukoy doon ang pagiging supremacy ni Peter. Ang tinutukoy po sa talata, lahat po sila binigyan po ng mga susi. Ibig sabihin, lahat sila ay may otoridad upang magbukas ang susi pambukas ng ng pangangaral. Hindi lahat ng otoridad, tingnan po ninyo, Matthew 28:18, tingnan po ninyo, Matthew 28:18, tingnan po natin. Sabi dito, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. So hindi po sinabi dito, ito ipasa ko sa inyong lahat, ang otoridad sa langit, pati sa lupa. Mali. Ano bang sabi ni Pedro? Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Ghost. Ano po sabi? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Kung ano lamang inutos ko sa inyo lahat, yan lamang ang isundin ninyo. Hindi po sinabi dito na pati po ang opisina ko na ikaw na ang kahalili sa akin. Lahat ng otoridad, maging sa langit at sa lupa. Kasi pag sinabi po kasi na Pope ay kumakatawan yung vicar of Christ, kumakatawan sa Diyos, kumakatawan kay Kristo, mali. Ang tinutukoy po dito, kung ano yung inutos ko sa inyo, yan yung sundin ninyo, ipangaral ninyo, sabi sa talata. Kaya mali po yung opisina ng papacy o papacy, wala po yun sa Biblia. Hindi mapapatunayan. Ganon po. Katolik na po mismo, umamin na hindi masumpungan sa Biblia yung salitang papacy. Yan po yung malinaw. Okay, meron pang oras? Meron pa ba? Ay, okay. So, ganun pa lamang, yung mga claim ni Bro Noel, hindi po napapatunayan, at sa mga talata po, debunk. Pati po sa ating presentation, hindi napamalian. That's it. Okay mga kapatid, so dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Noel ng Catholic, your time starts now, bro. Okay. Yung una kong tanong, Brother Dino, tinatanggap mo ba si Pedro ay haligi or pilar? Yes or no? No lang, bakit po? No lang, bakit po? Isa siya sa mga haligi. Kasi pag sinabi mong haligi, siya yung isa lang siyang haligi. Mali yun. Kaya sagot ko, no lang. Bakit po? Dito po mabasa natin sa Galatians chapter 2, verse 9, isa po siya sa mga haligi. Hindi niya sinulo ang pagiging haligi. Next question. Tinatanggap mo rin siya na si Pedro ay pundasyon ayon sa Efeso 2 verse 20, yes or no? Efeso 2? 2:20. Ano? Bakit po? Tingnan po na, basahin natin.
na mga itinayo sa ibabaw ng kinasaligan. So hindi siya ang foundation, kundi isa siya sa mga itinayo, apostol at na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din naman ang pangulong bato sa panulok. So sila po nakatayo kay Kristo. Okay. Next question. Tanggap mo sa Matthew 16:18 na si Simon ay pinalitan ng pangalan na Pedro. So ang tanong ko, ano ibig sabihin ng Pedro? Okay, ang kahulugan po doon ay stone. Okay, kahulugan po doon ay stone. Bato din naman, pero po, salamat tayo sa Greek, nabigyan niya po ng distinction. Iba po talaga ang Petro sa Petra. At ang Petra, address lamang po kay Kristo. At ang cross reference po, mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 10, verses 1 to 3. 1 to 4, I mean. Okay. Yeah. Ang tanong ko, tinanggap mo na ibig sabihin ng Pedro ay stone or bato. Ang tanong ko sa iyo ngayon, bakit? Why? Bakit pinalitan yung pangalan niya Simon sa bato? Bakit? Okay. Pinalitan siya, ibig sabihin doon, dahil po sa ibang lengguwahe. Kaya nga may mababasa tayo sa Galatians chapter 2, verse 9, Cephas. No? Cephas, mababasa din po natin ay Colossus chapter, antong nito, Matthew 16:18, stone. So, wala pong problema kung palitan. Hindi siya nangangahulugan, palitan ko para ka maging papa. Wala pong ganon. Walang mababasa, even sa Greek definition. So, ibig sabihin mo, ang ibig sabihin ng Simon ay Pedro, yes or no? Yes. Wala pong pangahulugan. Simon, Pedro, nangangahulugan din siya Pedro. Isa sa pangahulugan ng babasahin natin. Matthew 16:18. Makikita naman natin dito, Matthew 16, 17, 17. Sabi dito, and Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath revealed is unto thee, but my Father. So, isa lang tinutukoy, si Pedro. Okay. Ang tanong ko sa iyo, bro, yung Davidic kingdom, tinatanggap mo na binigay kay Kristo yung Davidic kingdom, yes or no? Yes, kay Kristo lamang po. Kaya nga, susi, ang ginamit po doon kanina, sa Isaiah 22 na mali, pagko-quote mo, ay susi. At ano doon sa kanang shoulder, at ang karugtong doon ay sa Isaiah 9:6, hindi po kay Pedro, basket po. Mga susi, ang sabi ng Panginoon, Kristo sa Matthew 16:18. Kaya mali pong pag-quote mo sa talata. Next question. Itong singular na susi dito sa Isaiah 22, saan ginagamit itong singular susi? Ayon sa konteksto dito. Sa pangangaral po ni Kristo, kasi binigyan siya ng authority, so ang susi, tumutukoy pambukas. Totoo naman, nagkaroon naman ng Panginoong Hesukristo, no? Sa pangangaral, basahin natin, Isaiah 9:6, tingnan mo. Isaiah 9:6, ayan. 9:6. O 6:9, baliktad at ayun. For unto, next question ko. Itong question ko, bro. Tinatanggap mo itong singular na susi dito sa Isaiah 22 ay ibinigay kay Eliakim, yes or no? No, kung magkaiba po kasing konteksto. Bakit, Bro Noel? Di ko mo nakabasa ka ng susi, yun na. Ang Biblia kasi po, may proper context. Tingnan mo ko ito, 22, tingnan mo, hindi po si Eliakim tinutukoy. And the key of the house of David. So may trono daw siya. Ano natin dito sa 23, no? And I will fasten him in a nail in a sure place, in he shall be for glorious throne to his father's house. Eliakim ba ito? Patay tayo dyan. Next question. Okay. Sabi dito sa sa one verse up sa 21, sabi niya ganon, I will entrust him with your authority. Yung tinatanong ko sa iyo, sino yung I will entrust him? Yung him with all authority, sino yun? Kristo o si Eliakim? Hindi po, mali po. Bakit po? Kung titingnan po natin kasi dito sa Isaiah po, na makita natin ang aking susutin, sabi sa verse 21, susuotan, siya ang iyong balabal at pagtitibayan, siya ng inyong pamigis at ang aking ipagkatiwalang iyong pamamahala sa kanyang kamay at siya'y magiging ama sa mga mananahan sa Jerusalem at sa sambahayan ni Judah. So, period. And, so magkaiba po ito. And the key of the house of David will I lay upon his shoulder. Si Kristo talaga tinutukoy dito, Bro Noel. Okay. Ikaw nga sabi mo si Pedro ito eh. Tapos pumunta kay Eliakim. Ang tanong ko, bro, dito sa
Isaiah 22 verse 21, yung I will entrust him with your authority, categorical, si Kristo o si Eliakim? Fallacy po. Dito po sa 22 kasi, fallacy, 22, 10 seconds. Sa 22 kasi hindi po si Eliakim ang ating pinag-usapan kung si Kristo. Bakit? And verse 22 kasi, singular po ito na sabi mo ay tumutukoy kay Pedro. So ngayon, dinivert mo. Okay. 10 seconds. Dito sa Isaiah 22:21, yung authority na binigyan, tatawagin bang ama, yes or no? Of papa? Mali po, hindi po papa. Mali. Sa 22, makikita, wala pong authority na papa, wala, mali. Anong papa dyan? Lalabas sa'yo si Eliakim po, na patay tayo. Si Peter ang first pope sa inyo, tapos naging si Eliakim. Ay, 22. And the key of the house of David, I will lay upon his shoulder. So he shall open and none shall shut. And he shall shut. Next question ko, sinabi ba Sige. dito sa 22:21 na tatawagin siyang ama, yes or no? Mali po, mali. Wala pong ganun. Okay, titingnan po natin. Hindi sinabing tatawagin siyang ama, ha? Wala po sinabing ganun. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. Ako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Pastor Dino bilang negatibo patungkol sa papacy is biblical. Pastor Dino ng Baptist, your time starts now. Tingnan po ninyo mga guys. Natawa ako kay Bro Noel ay. Sa Isaiah 22:21, 22:23, tingnan po ninyo ha. Ang tinutukoy po dito, sabi ni Bro Noel, si Eliakim daw po, tinawag nga po, papa. So ibig sabihin, tatawagin po, wala pong ganun, magiging ama, sabi niya, saan po? Ng Juda, sa bahayan ni Juda, doon lamang siya, Bro Noel. Hindi po sa Roma, ha? So ngayon, tingnan ninyo. Kung pinagdiinan ngayon ni Bro Noel, natatawaging papa or pope, ito pong si Eliakim, nalabas, hindi si Peter Bro Noel yung first pope. So, all this time pa lang, may pope na. O, dito pa lang, palpak na ha. Knockout to ha. Wala to. So, nabablab si Bro Noel. Ngayon, sabi niya rin kanina sa verse 22, yung kay daw, pinapatunayan niya na kay Pedro. Ginamit yung Matthew 16:18, 19 as cross reference na sa susi, si Pedro magbubukas. Mali. And the key of the house of David, tingnan mo Noel ha, will I lay upon his shoulder. So he shall open, none shall shut, and he shall shut, and none shall open. So sino ba ito makapagbukas lang? Si Pedro? Si Eliakim? Mali. Si Kristo. 23, tingnan nyo ha. And I will fasten him as a nail in a sure place, and he shall be for a glorious throne. Patay tayo. Bro Noel, yung glorious throne tumutukoy na yan sa makalangit. Hindi po sa makalupa, Bro Noel. Glorious. Ito, ulit natin. Glorious throne. Ang sabi niya sa 23, to his father's house sa langit. Bro Noel, patay tayo dyan, Bro Noel. Hindi si Pedro ito. At lalong hindi si Eliakim ito. Bakit po? Sa 21 period na, iba pong senaryo, magkaiba ha. Prophetic po ito. Ngayon, tingnan po niyo mga kapatid ang mga tanong ni Bro Noel, hindi talaga naka-epekto sa stand natin. No? Hindi man lang mali-mali nahuli natin doon sa presentation niya, sa mga tanungan niya sa atin. Maling quotation, maling pakahulugan. Yung reference niya, wala yun. quotation no, ng baptisyon doon po sa paniwala ng Catholicism. Bakit? Sana kung tama yung doktrina ng Bro Noel, naging Catholic na sila, hindi kundi nag-quote lamang siya doon na yun ay paniwala ng mga Katoliko. At doon sa reference, hindi man lang binanggit kahit isang salita, ang salitang papasi, yung opisina ng pagiging papasi, at never po binanggit po doon ang pagiging pope ni Peter. Okay? So doon po mga kaibigan, sa mga tanungan tulad ng reference ng Katoliko na mismo umamin at si Brother Noel, mga reference niya umamin at si Bro Noel mismo na hindi talaga biblical at di napatunayan ang pagiging opisina ng papasi o ng pope.
Sabi po dito sa Wikipedia, secular, sabi niya, there is no biblical or historical evidence for the claims of the Roman Catholic Church that Peter was the first pope. In fact, so ibig sabihin, Bro Noel, ipabura mo ito sa standard ninyo sabi mo standard daw yan So ngayon dito naman, thank you. So dito naman sa Catholicism Coffee, sa kanila mismong website po nag-amin. The scriptural case for the papacy by Maria, ano sabi? May 6, 2025, nailathala. Sabi niya, though the word papacy doesn't appear in the Bible. Catholic answer. Sino ba ito? Defending the papacy, Trenhorn. Ayan si Trenhorn, noong 2015, na nailathala po ito 2015, ang sabi, the papacy is not found in the Bible. It's true, the word papacy is not in the Bible. Hindi pa siya masumpungan at wala pa daw salita. Hindi na nga masumpungan, sabi doon sa Bible, at hindi pa masumpungan yung salita ni makikita. So sila na po mismo ang umamin, mga kaibigan at kapatid ko kay Kristo, no? Na ito po ay hindi totoo. Vicar, a title of the Pope implying his supreme authority, universal primacy, so katawan. So hindi po yan makikita. Bakit po? Isa lamang po ang namamay-ari ng katawan, isa lamang pang ulo. Yan po ay si Kristo. Hindi po supreme, no? Si Peter po si ibang mga apostles, which is Acts chapter 15. Lahat po sila doon ay nagsalita. So pinakita po doon hindi ang pagiging supreme. Pinakita po doon na pantay-pantay po silang may otoridad. Okay, dako tayo mga kapatid sa 5 minutes din na final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na papacy is biblical. Brother Noel, your time starts now. Ayun, maraming salamat So ang summary conclusion natin is napakaganda. Yun na napakaganda kasi the reason why I say napakaganda, nagka-collapse yung sagot ni Brother Dino, hindi na niya malaman kung paano niya sasagutin. Ang the best na sagot ni Brother Dino ay sinira niya ang Biblia. Sinira niya ang Isaiah 22. Sinira niya, ginawa niyang si Eliakim, ginawa niyang si Kristo at iniba niya yung key dito is the key in the whole kingdom of David. So ang key dito of course is a symbol of authority. Is a symbol of authority. Kaya yung lahat ng inhabitants of Jerusalem and Judah doon sa Davidic Kingdom. Kaya ang sinasabi niya dito, yung key raw dito tumutukoy na kay Kristo, napakalaking pagkakamali niya kasi si Kristo ang nagbigay nitong key na to. So dito sa key na to, sabi dito do sa verse 25, in that day declares the Lord Almighty, the peg. Yung pag sinabi nating the peg, yung parang yung picture frame na nakadikit sa wall, driven into the firm place, will give way. Will give way. It will be sheared off, wawasakin, and will fall. So sinasabi niya, yung kinahawak ni Kristo, wawasakin. Mali talaga siya. And the load hanging on it will be cut down. The Lord had spoken. So mali po ang tindig ni Brother Dino at nananaig talaga ang doctrine of papacy. Yung word ng papacy, hindi mo mahanap yan sa Biblia, pero yung office niya is continuing office from the time Jesus Christ has instituted the office of papacy. So, walang problema yung actually yung Pope, name Pope is a nickname. It's not an official title name until sa 6th century na lang ginawang official siya. So, but it's a nickname. Kaya hindi mo siya hahanapin sa Bible na letra por letra. But, nandito pa rin yung essence niya nasa Bible. Kasi kaya nasira si Brother Dino dito sa Isaiah 22 because he is trying to disconnect the words of Christ from the Bible. Sinisira niya yung salita ni Kristo. Ang sabi dito,
verse 19, 22:19, I will depose you from your office, and that is office, ano? Pag sinabing office is function and governance. And you will be ousted from your position. So yan ang inano siya, i-impeach, i-impeach si Shebna, so si Shebna papalitan. In that day, I will summon my servant. Tatawagin niya, Eliakim, son of Hilkiah. Hindi si Kristo. I will clothe him with your robe and fasten your sash around him and hand your authority, yung key authority, over to him. He will be a father. Pope, papas, so he will be a father to those who live in Jerusalem and to the people of Judah. And I will place on his shoulder, priest, place on his shoulder key to the house of David, that he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. Dito kinuha ni Kristo ang kanyang salita ng binding and loosing sa Matthew 16:19. Thank you so much. Dito kinuha ni Kristo. Hindi natin sinasabi na ito na yung this is allusion. Kung alam mo yung allusion, is like a foreshadow of the institution of Jesus Christ. So kaya nga sabi natin, kung ito ay kingdom of David, local to the inhabitants of Jerusalem and Judah, ang kingdom of Christ na sinasabi natin na sa Isaiah 9:6 at 7, his kingdom will have no end. Yun yung promise kingdom na ibibigay yung trono ni David kay Kristo, na ngayon ay Catholicism, universal. Doon sa universal, bro, meron din siya Eliakim. Yung Eliakim niya dito ay si Pedro. Maraming salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Catholic and Baptist mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa lahat ng nanood. Meron tayong 500 live comments mga kapatid. Kanina halos 50 live viewers. Nahin natin si Brother Noel, bro. Okay, salamat po sa lahat ng nanood nitong debate ito. Napakaganda at napakasaya kasi kami dalawa ni Brother Dino, kahit magkaiba kami ng relihiyon, magkaibigan kami niyan. So, sana may natutunan tayo at patuloy tayo magsaliksik sa katotohanan. At maraming salamat sa iyo, Brother Rasha, sa ganitong programa mo at sa pagmo-moderate at sa patience mo, sa time mo at patience. Brother Dino, maraming salamat sa iyong topic. Kulang na kulang yung oras natin. Kulang na kulang. But maraming salamat sa lahat ng nanood. Whether you agree with me or not, it doesn't matter. What matters is the truth. Salamat. God bless. Yes. Okay, Bro Dino, salamat din. Yon, unang-una nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataon na muling nagkaroon kami ng pag-uusap ni Brother Noel. Salamat din, Bro Rasha, sa ano mo sa amin, sa pamamagitan mo, napakagandang pamamagitan sa amin. At the same time, sa lahat ng mga manonood, tayo dito, magkaibigan kami ni Bro Noel, hindi kami nag-aaway, kundi ay amin pong pinag-usapan ano ba talaga ang katotohanan. At tama yung sinabi niya, ay hindi lang manatili kung ang narinig ninyo, ano man tinanggap nyo, yun lang, kundi patuloy, yung ating pagsasaliksik at pag-aaral sa Biblia. Ayan, God bless at magandang gabi po sa atin lahat. Okay mga kapatid, so Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng nanood ng ating live ngayon mga kapatid. Kasama doon si special shoutout pala kay C. Arcelo, Ellie May Vinsasix, ayan, at kay Rod Solas Edoria. Shoutout sa inyo mga kapatid. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag PM sa akin mga kapatid, at nandyan nga si Brother Ron, merong hamon kay Pastor Dino, pwede niyang tingnan, at kay Brother Noel, pwede din kayong maghamon mga kapatid. So please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV, at kay Pastor Rayon pala, shoutout bro ha. So mamaya titingnan nila Brother Noel at Pastor Dino yan. So maraming salamat mga kapatid. At this is Admin Rasha ng Rasha TV, and we're out.